Nanginginig ka ba kapag ikaw ay nakahawak ng malaking pera? Kung naramdaman mo ito, invite kita na patapusin ang episode na ito dahil ang pag-unawa sa ating emosyon ang susi sa mas matalino at mahusay na paghawak ng pera. Bago ang lahat, ako nga pala si Christine, isang breadwinner at isang full-time young entrepreneur based here in Iloilo. At gaya mo, dati natatakot din akong humawak ng malaking pera. Ang topic na ito pala ay sponsored ng kaibigan nating mag-asawa na dating OFW na si Sir Ricardo Divas at si Ma'am Myla. Nagtuturo sila ng financial literacy o ang kakayahang gumawa ng maayos na desisyon para sa ikabubuti ng ating future. Gamit ang cash flow board game ni Robert Kiyosaki. Sa mga hindi pa nakakilala kay Robert Kiyosaki, i-search nyo lang siya sa Facebook. Pero bago ang lahat, ay gusto ko munang i-share sa inyo ang isang senaryong palagi kong nakikita sa lugar namin sa probinsya. Bilang isang anak galing sa isang mahirap na pamilya, madalas kong nakikita ang problema sa walang katapusang utang. Yung tipong hindi pa nababayaran ang isang utang, naghahanap na naman ng susunod na mauutangan. So, walang katapusan talaga. Dahil dito, nasanay kami na laging kapos, lalo na sa pera. At kung makakahawak man kami ng medyo malaking halaga, mabilis lang din naman itong nawawala. Doon kasi sa amin, mas sanay kasi kami na humawak ng konting halaga. Minsan, wala talaga. Ang ganitong karanasan ay may malaking epekto sa ating mindset. At ito ay tinatawag na psychological wallet. Ang psychological wallet ay mindset natin tungkol sa pera. Huhubog ito sa pamamagitan ng mga experiences natin sa buhay. Dahil dito, may mga taong komportableng humawak ng malalaking pera. Pero yung iba naman, nakakaramdam ng kaba or takot o napapabilis nila ang paggastos kapag may hawak na silang malaking pera. Noong una, ginawa ko ang isang bagay na may malaking epekto sa mindset ko. At yun ay ang pag-alis sa environment. Sa Iloilo City, nasanay ako na mamuhay ng mag-isa. Natuto akong maghigpit sa pera at sa pagbabudget. Kapag malayo ka kasi sa iyong pamilya, wala kang tulong na tatakbuhan. Kaya kailangan mo munang unahin ang iyong budget at emergency funds. Sa ngayon, isa na akong full-time entrepreneur, pero hindi ibig sabihin nun, kaya ako nagnenegosyo ay dahil marami na akong pera, kundi ito ay isang paraan ko para mas mapalawak ang aking psychological wallet. At doon ko na-realize na ang pera pala, ang purpose niya ay hindi lang parang gastos ng panggastos lalo na sa luho or sa party-party, kundi ito ay isang tool para gamitin para mas kumita ka pa at makapag-create ka ng opportunities para sa iba. Training din ito para mas matuto ka ding mag-budget, magdesisyon, at hindi lang puro feelings ang nasusunod. Example, kapag masaya ka, so kailangan mo daw i-reward yung sarili mo. So hindi ganun. Kasi kapag nanegosyo ka, aware ka na may emergency problems or may mga hidden expenses. Kailangan dapat maging handa kaya mas lalong lumalawak ang iyong pananaw sa pera. Kapag ikaw ay nanginginig habang may hawak ka na malaking pera, ito ang mabibigay ko na pwede mong gawin. Una, kilalanin mo ang iyong nararamdaman. Normal lang ang kaba o excitement. Pangalawa, huwag kang magmadali. Huminga ka muna bago ka magdesisyon o gumastos. Kasi kadalasan, nag-iisip ka na kung saan mo gagastusin yung perang hawak mo. Pangatlo, ay huwag mong pairalin ng feelings. Din lang kung ano ang nakaplano. Kung hindi naman ito emergency. Kung ang perang hawak mo ay para sa emergency, huwag mo nang gastusin para sa party or sa pag-iinom. Ang apat, matuto kang mag-budget for emergency, for bills, for savings, or for educational purposes. Panglima, sanayin ng sarili.
Kasi habang nasasanay kang humawak ng pera, nawawalan yung kaba. Pero paano nga naman pag wala tayong hawakang pera, di ba? So, mahirap nga yun. Kaya kung gusto mong matuto pa, or i-level up ang iyong learnings, inanyayahan kita na mag-join sa amin. This coming June 27, kasi maglalaro kami ng cash flow board game ni Robert Kiyosaki. Inorganize pala to ni Sir Rigor at ni Mamayla. I'm sure na mas marami kang makikilala doon na gaya mong naghahanap ng learnings kung paano tamang gamitin ng pera at kung gusto mo ring umangat about finances. Tandaan na normal lang talaga ang panginginig. Pero kailangan matuto tayong kontrolin ito sa tamang mindset, disiplina, at financial knowledge. Bakit natin kailangan matuto sa pera? Kailangang matuto sa pera ang mga Pilipino dahil malaki ang epekto nito sa pang-araw-araw nating pamumuhay at lalong-lalo na para sa ating kinabukasan. Unang dahilan kung bakit kailangan nating matuto sa pera ay para hindi laging kapos. Kapag marunong mag-budget at mag-prioritize, mas kontrolado natin ang gastos. Kasi kapag wala tayong kontrol sa paggasto, laging kapos ang isang tao, nakakagawa siya ng masama. Gaya ng pagnanakaw, pagsisinungaling, pang-hold up, para lamang magkapera. Pangalawang dahilan kung bakit natin kailangang matuto sa pera, para makaiwas sa utang na paulit-ulit. Dapat nating mas maintindihan kung kailan lang talaga pwedeng umutang at kung paano magbayad. Dahil kung hindi tayo makakaalis sa utang, aalipinin tayo ng iba. Dahil wala tayong freedom. Kahit ano yung ipagawa nila sa atin, we cannot say no. Kaya kailangan maging financially free tayo. Lalo na pag meron kang utang na loob. No? Yung utang na loob na habang buhay mong babayaran. Ang pangatlong dahilan kung bakit kailangan nating matuto sa pera, para makaipon tayo ng emergency fund. Pag meron na tayong emergency fund, hindi na natin kailangan mamalimos sa ibang mga politiko para may pampagamot tayo at ang miyembro ng pamilya natin. At ang pang-apat na dahilan kung bakit kailangan nating matuto sa pera ay dahil para mas magkaroon tayo ng mas maraming oportunidad. Ang taong marunong humawak ng pera ay mas handa sa negosyo, investment, o sa pag-asenso para makatulong, makapagbigay ng trabaho sa iba at sa susunod na henerasyon. Sa madaling salita, kailangan matuto ng pera ang mga Pilipino hindi lang dahil sa pagyaman, di tungkol ito sa pag-ahon sa kahirapan at sa pag-create ng mas maraming opportunities para sa mas maayos na buhay. Ang kalaban natin dito ay ang mga taong sakim na hindi ibinibigay ang tama para sa atin. Kaya kailangan pa nating magmakaawa at mangutang sa ibang tao para masolusyonan ang problema natin. Ang utang, kapag hindi nagamit ng maayos, ito ang makapagpapalubog sa atin. Ang dahilan kung bakit di tayo makakaahon sa kahirapan. Isa pang kalaban natin dito ay ang mga taong mapagsamantala o nagtitake advantage na imbis na tulungan ka, ay aapakan ka pa at mas lalo ka pang pahihirapan. Tandaan natin na tayong lahat ay pinanganak ng pantay-pantay sa mata ng Diyos. Nilay niya tayong mag-take care ng kanyang mga nilikha o mga creations, kaya mahalaga na igalang natin ang dignidad at pagkapantay-pantay ng bawat tao, lalong-lalo na ng mga kapwa natin Pilipino. Lahat tayo ay nagsimula sa umpisa. Tayo ay babalik din sa dulo. Kaya habang may buhay, piliin nating mamuhay. May respeto, malasakit at layunin. Hanggang sa muli, adios.